hirap pa ng buhay. Yung mama ko may sakit, halos kada buwan. Mahal ng ospital. Kung hindi ka naging content creator, malamang hindi mo kayang i-sustain yung hospital na nanay. Oo. Hindi mo pala sinasabi sa nanay mo. Hindi ko naman. nasubukan isang bisis. Ngayon pa lang. Ngayon lang. Salamat. Dahil ako yung naging tulay na navo-voice out mo. Iba pa rin kasi pag nasasabi mo eh. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman ulit tayo sa pinakabagong episode ng ating podcast sa RDR Talk. So kasama natin ngayon all the way from Cebu. Grabe, espesyal ang bisita natin ngayon dahil isa ito sa pinakasikat ngayon sa larangan ng social media. Walang iba ang ating bisita ngayon all the way from Mandaue, Cebu. Pakilala ko sa inyo si Boss RJ Bulls. Hi! Love! Hey, my emojis! If you ask why Filipinos are sexy, Hey, jingle bell, jingle all the way. Guys, let's talk for a moment. As you can see, we are here in RDR Talks and we will talk about my life. But did you know that there is something about me that you don't know? And now you will know. Oh, yun oh! Bangis oh! Yun oh, ayun talaga yung hinahanap ng tao sa'yo eh, Boss RJ eh, no? Parang international yung mga content mo. Globally, pwede panoorin dahil English. Diba? Pero magaling ka ba talaga mag-English? Hindi talaga ako magaling mag-English. Yung ano lang, Srambaw ba? Srambaw. Unsa man yung Surambaw? Srambaw parang hindi talaga saktong English. Tapos binabasa ko ulit ng ulit. Tapos naalala ko mga tinuro ng teacher ko, ina-apply ko ng konti. Tapos sinesearch ko paano gamitin ang has, have, or had. Kasi hindi ako marunong sa grammar. Search ko lang. Natututo ako sa sarili ko. Ibig sabihin yung content mo, tuwing gumagawa ka ng content, talaga nag-aaral ka every time nagagawa ka ng content. Oo, nag-aaral ako. Lalo na sa language na ginagamit ko. Kasi dapat mas reliable yung video pag yung grammar maganda. Sa totoo lang, dapat mas maganda ang grammar. Bakit English ang napili mong content? Eh, ang dami naman, pwede naman Tagalog, pwede naman Bisaya. Ganito, may tatlong rason eh. Yung una, gusto ko talaga ipakita yung Pilipinas sa buong mundo. Yun talaga yung totoo. Maraming tao sa Pilipinas na napaka-talento na dapat may pakita sa mundo. Yung pangalawa, hindi ako magaling sa English. Paraan ko yung video na i-English para i-enhance yung aking English. Hindi ako magaling So, sa English. una-una, kumbaga makilala tayo sa buong mundo ang Oo, Pilipinas. oo. Pangalawa, para sa i-improve mo Ng English speaking ng English skills ko. speaking skills O mo. kasi political science ang course ko. Tapos meron kaming mga debates o kaya mga libro na binabasa. English eh. Oo. Paano yan eh? Hindi ko maintindihan minsan. Oo. Gusto ko naman yung course ko na political science. Yung pangatlo, ayaw ko talaga sa lingwahe English. Ayaw ko lahat ng bagay sa Amerika. Oo. Kasi nung bata nakabasa ko ng libro ng American Imperialism in the Philippines. Third year ako noon. Maraming pangit na ginawa yung Pilipinas sa bansa. Oo. Tapos sobrang nationalism ba? Sobrang Right. pagmamahal sa bansa. Hindi ko ginamit lahat kung ano ang may konektado sa Amerika. Lingwahe, damit. Right. Hindi, basta galing sa US, hindi ko ginagamit. Tapos, yun na nga, paano ako makakonek sa mundo kung hindi English, di ba? Right. English, lingua franca eh. Lingwahe na ng mundo. Noon, Latin. Ngayon, English na. Ano yung lengua franca? Lingua franca, yun ang most language na ginagamit. Ang galing. Alam mo, matalino ka. Pero tanong ko lang, Boss RJ, before you became this famous content creator, kasi marami inspired sa'yo eh. Actually, isa ako doon na nai-inspire. In spite of, yun, minsan na kasi nakikita ko parang hindi pa masyadong kompleto yung mga resources mo, wala ka pa masyadong gamit, pero you're still able to create a good quality contents eh. Yun yung hinahangaan ko sa'yo. Tanong ko lang, mayaman ba kayo? Middle class? O mahirap? Mahirap pamilya namin. Minsan nga nakikita ko yung papa ko, yung underwear ng mama ko, yun ang sinusuot niya. Wala na siyang underwear, butas-butas. Gaano kahirap yung buhay ninyo sa probinsya? Yung hindi probinsya, sa syudad lang. Sa syudad, Yung tipong kahit panty ng mama ko, sinusuot na ng papa ko kasing hindi kami bibili ng bagong underwear. Oo. Tapos, ulam namin, mantika asin, Milo. Yung mantika asin, mantika, tapos lagyan ng asin, ang sarap nun eh. Oo. Tapos, Milo, kundi kape, kundi patis at mantika. Ganun ang kinakain namin. Kanin lang binibili namin. Tapos, yun na nga, walang magandang trabaho yung papa ko noon. Ano trabaho ng papa mo? Noon, agency pala. Agency sa yung operator forklift, tapos agency pa. Maliit lang sweldo ng tatay ko. Si mama mo? Mama, walang trabaho. Pag nagtrabaho siya, yung sakit niya, bubalik. Pak! May sakit na nanay mo. Oo, sakit. Tapos, ganun klaseng hirap. Bilang ikaw, ilan taon ka nag-umpisa maghanap buhay? Sa murang edad pa lang talaga, nakita ko na yung hirap ng buhay, bitaw.
Nagsimula talaga, sure talaga ako 8 years old. 8 years old, 8 naghahanap years buhay ka old, na. hindi na ako humihingi ng baon sa mama ko. Nahihiya ako kahit pambili ng notebook, kahit lapis, hindi na hingi kasi nahihiya na ako ba. Una ang ginawa ko talaga nung 8 years old ako, pumupunta ako sa bahay, nangangatok ako ng mga tao, uwi ng tao nun eh. May mga basura sila, tapos yung, alam mo ng Pilipinas, sira-sira ang truck ng basura. Ang tanong, saan nila itatapon yung basura nila? Yun ang problema. Ako ang solusyon, may pira, di ba? So, ganun. Ang ginagawa ko, meron mga septic tank doon na hindi na ginagamit. Binabasa ko yung septic tank. Yun ang ano ko, dump site. Katok ako, ayo, palabay mo basura. Tapos kukunin ko yung plastic, may 5 kagad. Depende gaano kalaki. Hindi mo kayang sabihin na dapat 20, hindi. Sila ang bahala. Yung sako, 20 yun ang sako eh. Tapos Nakakamagkano ka nun? sa isang gabi, kaya kong kumita ng 120. 120 pesos. Pinakamaliit 70 na. Mabilis ako mabilis ako. Tapos may suki ako eh. May suki na. Kilala na ako, hindi sila nagpapatapon sa iba. Ako na lang. Minsan na kinukuha ko na tapos 8 bayad years na. old ka nun? 8 years old hanggang nag-14 hanggang lumipat na kami, wala na. Ilang taon mo naging trabaho yung taga-pulot ng basura? 8 years old hanggang 14 years old. Pero hindi lang katok. Ano din ako, ngalakal. So nagbabasura ka talaga? Nangangalakal ako. Pumupunta ako sa mga bilyaran, pagkainan na marami. Ibig sabihin si RJ Bulls basurero? Basurero talaga. Pinupulot namin ang tansan. Ang kilo niya ni 10 pesos per kilo yung tansan. Tapos yung tansan sa Angel's Burger, marami yun eh. Tinatapon na yun. Pera sa inyo yun? Pera sa amin yun. Di ba? 1 kilo, G's na. Tapos at the age of 14, ano na yung kasunod mo naging trabaho? Age of 14, lumipat na kami. Dinimolish yun sa amin eh. Squatter? Dinimolish yun. Squatter kayo, tapos basurero ka? Dinimolish yun. Pag demolish, talagang lipat, di ba? Papa ko, timing, may nahanap na nagkatrabaho ng maayos. So, gumagaan. Gumagaan buhay ninyo? Gumagaan kunti. Tapos, dahan-dahan, iba na ang hanap buhay ko. Marunong na kasi ako mag-welding ng 14 years old. SMAW yung major ko. As in, isa ko nga pinagkatitiwalaan ng guro ko sa welding. So, nagwe-welding ka? Isa ko sa pinakamagaling sa aming klase. Okay. So, at the age of 14, welder ka naman ngayon? Welder. Yung sa gym, yung mga equipment doon sa Cebu. Malapit lang sa amin, ako yung nagwe-welding. Doon din ako na-expose sa gym, yung mga ganyan yung bagay. Okay. Doon ako, nagwe-welding ako sa mga bakal yun lahat eh. Sino mag-welding? May problema, Bulls solution. Di ba? So, ibig sabihin, ang formula mo sa buhay, pag may problema, may solution. May RG Bulls. Yun. Yeah. Ang galing eh, no? Tapos, at the age of 14, ano pa yung naging trabaho mo? Nung 14 hanggang sa umidad na talaga ako, ganun lang. Construction din ako. Yung construction namin, minsan sa gabi lang kasi call center yun sa umaga yung papalitan namin yung tiles. Ganyan. Hindi pwede umaga, trabaho eh, di ba? Maingay yan. So, gabi kami nagtatrabaho doon. GY ka, graveyard. Nga, ganun. Tapos, nagpapalit ka ng tiles, marunong ka? Hindi, assist lang ako kasi mga ano lang yun eh, mga matatanda ba? Sila lang magaling. Ako lang, inahampas ko lang yan ng maso. Tatanggal na siya. Ikaw taga-kalas, sila taga-kabit. Sila na taga-kabit. Masa siminto, ganun. So, basurero, prinomote mo sarili mo, naging welder ka. Kasi ano yun eh, yung paralan namin may tech vocational. Tapos, naging ano ka? Construction ka ngayon sa mga tiles, nagkakabit. O pagkatapos nun, ano pa? Nung tumanda na ako, simula 17, meron kasi yung kuya na tinatrabuhan ko nung 14 years old ako nag-welding. Ano yun eh, may-ari ng gym. Tapos, bodybuilder sa Cebu. Namatay na siya. Parang tatay ko. Parang pangalawang tatay ko talaga, wala silang anak. Tapos, tiniroan niya ako ng mga program sa gym. Tapos, in-enroll niya ako sa mga online training. Tapos, ginawa niya akong instructor sa gym niya. Ginawa niya akong instructor sa gym niya. So, naging gym instructor ka kayo? Pero hindi, kasing galing nila, di ba? May program na sinusunod ako, tapos tinuturuan niya talaga ako, ginaguide niya ako. Tapos may client din, yung kada bulan, ganun. Tapos tawagan ka lang, punta ka bahay. Basta may problema, may RJ Bulls. Yeah. So, home service mo yun? Tapos, after ng gym instructor, ano pa? Nung nagpapunta na college, habal-habal. Driver naman? Habal-habal, driver ako. Wala pa akong wala pa akong lisensya at rehistro ng motor. Hinahabal-habal ko talaga. Pag may checkpoint, ka na lang. Dapat mas mabilis ka sa pulis. Malayo pa yung blue at red. Hinto ka na. Anong blue at red? Green? Blue at red lang. Pulis na yan eh. Ayaw ka. Pulis na yan. Baka checkpoint na eh. Kahit ambulansya pa yan. Tigil ka na hanggang mawala siya. Habal-habal ka ulit. Ginawa ko yan hanggang nag-college ako. Sa punto yan, hindi pa ako nanghihingi ng baon ng nanay ko. Ibig sabihin, pag mula 8 years old, independent ka na? Hindi na ako nanghihingi ng baon ko. Yung nanay ko, kahit saan ako pumunta, hindi na nagagalit. Kahit natulog ako sa daan, hindi na nagalit. Sanay na. Tapos ito tanong ko, no? Kasi lahat ng mga gusto, aspirant na content creator, ang unang iniisip nila lagi yung kailangan ko bumili ng camera, kailangan ko bumili ng malakas na laptop, kailangan ko ng magandang lighting, kailangan ko ng studio, kailangan ko ng mga ganito. Paano naggagawa ng content si RJ Bulls?
Ano, ito, isipin nyo. Nung hindi pa sikat yung touchscreen na cellphone, yung mga taga Cebu na artista ngayon sikat, pumunta pa yan ng Maynila para sumikat. Ngayon, cellphone mo lang. Kahit sino, pwedeng sumikat. Kung gusto mo lang sumikat na plain, maghubad ka, takbo ka sa daan. Sisikat ka. Pero kung gusto mo sisikat ng value, mag-isip ka. Mag-isip ka. Gamitin mo utak mo. Gamitin mo utak mo. Hindi, yung tipong, ang tao, pare-pareho lang eh. May mga tinatawag tayong niche, di ba? Ano yung niche? Niche yung tipong, ikaw, gusto mo ng ganitong mga contents. Ako, gusto ko ng ganitong mga contents. So, yan niche. Hindi ibig sabihin na may video ka, lahat manonood. Hindi. Hindi lahat manonood. May certain tao lang na nakakaintindi sa'yo, na nakikita nila yung sarili nila sa iyo. Kasi ganito, kung sino yung fina-follow mo na content creator, may malaking sinasabi yun sa sarili mo. Yes. Pag nagpa-follow ka ng mga bikini, tapos lalaki, ano ibig sabihin? Di ba? Kung nagpa-follow ka ng mga pages na educational, nakakatawa, ano ibig sabihin sa sarili mo? Reflection yun sa sarili kung sino yung fina-follow mo. So, ibig sabihin, lahat ng tao pwedeng gumawa ng content depende sa niche kung ano yung magugustuhan nila. Mas maganda kung buo ka talaga sarili mo. Alam ko dito sa social media, pagharap sa kamera, pinipiki na ng karakter ng tao Yung totoong sila, pinipiki na So, ibig sabihin, ang sikreto, dapat magpakatotoo ka. Totoo ka men. Totoo sir. Pakatotoo ka. Lahat tayo baliw. Lahat tayo masayahin. Di ba? Pag lahat, meron ding tao na hindi talaga, ibig sabihin may kapareha ka. Sila yung manonood sa'yo. Right. Ito tanong ko, paano ka nag-umpisa as being a content creator? Ang una talaga, pandemic yun Pandemic. Wala akong ginagawa. As in, palagi akong tawag sa yung call center para lang makatrabaho ba. Nag-a-apply ka call center? Kahit maraming problema nun. Ay, sabit-sabit ba? Apply pa rin ako. Bahala na. Nagbabaka sakali ba? Ilang interview, sir? Hindi ka Patay. tinatanggap sa call center? English ko patay. Hindi natanggap. Minsan, isang beses, may nakita akong nagbebenta ng walis. Pandemic yun. Tapos, tinanong ko yung lalaki yun Tinanong ko yun, may kita ka ba dyan? Hirap kayo ba Lisod kayo, wala kayo kita. Pandemic yun Sinong bibili ng walis? Walis, walang trabaho mismo mga tao. Sila din wala. Tapos isip ko, yung walis tambo, parte itong kultura ng Pinoy. May matalino tayong ginagawa sa walis tambo na sa Pilipinas lang ginagawa. Ano yun? For example, sira yung fluorescent lamp ko, gablink-blink, anong ginagawa ng Pinoy? Pinapahiran ng walis tambo. Anong mangyayari? Gagana ulit, hindi na magbiblink. Idea ko, kung sira na fluorescent lamp, kayang ayusin ng walis tambo, paano kayang ibang bagay? Paano may sira kang sasakyan? Pahiran mo ng walis tambo. Yun ang ginawa mo content. Paano kung sira yung cellphone mo? Pahiran Pahiran mo mo ng walis walis tambo. Di ba? Walang nanood. Girlfriend ko lang. Isa, shinare niya. Tulog ako, bukas viral. Ano gamit mo nun? Ano gamit mo? Cellphone lang lahat. Cellphone lang? Cellphone lang lahat, sir. Paano ka nakabuo ng istorya? Feel ko lang. Tapos English. Ang idea lang kasi maganda. Yung story talaga, yung English yung yung plotting, ang pangit. Ninood ko, balik, pangit nito, walang storyline. Pero yung idea sa Walis Tambo, maganda. Ayun. Nag-viral ka. Ilang million yun? Ilang million na ngayon. Tagal na yun Hindi ko na, pag marami na kasing views, hindi na nakita yung views. Shares na lang at comment. At reaction. Hanggang ngayon, cellphone pa rin ang gamit mo. Cellphone pa rin. Grabe, nakakabilib, no? Maraming dahilan Walang resources, wala silang proper training, walang proper knowledge, di ba? Takot sila, bawas ang self-confidence nila. Pero ikaw, no? Walang dahilan. Mula 8 years old hanggang ngayon. Ngayon, content creator ka na. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Ano yung why mo? Ang why, syempre, nung bata-bata ako, wala talaga akong why. Wala na akong, Basta mabuhay ka lang sa sarili mo. Wala akong paki sa sarili ko nun, sir. Basta, mabuhay ako, okay lang. Nung dahan-dahan talaga, habang nag-iedad, nagmamature Mas nakikita yung dapat makita ba. Tapos, hirap pa ng buhay. Yung mama ko may sakit. Halos kada buwan. Mahal ng ospital. Tapos, ang sakit, napakadelikado. Ano sakit na? Sakit yun, parang naubos ang potassium sa katawan mo, hindi nagagalaw. As in, lahat ng muscle hindi nagagalaw. Ganyan na siya. Yan. Ibig sabihin, pag lahat ng muscle, pati yung heart, muscle yun Ang beat ng heart, ang bagal, hindi mo pa madinig. Di ba? Prone sa heart attack yun Ilang bisis na yun na heart attack. Okay yun. Yung why ko, yung mama ko. Mahal mo yung nanay mo. Kung narinig ka ng nanay mo ngayon, ano sasabihin mo sa akin? Elis, pag tarong-tarong di Elis, kaya ka nang nakudiri sa Manila. Ano na? Willing kang i-sacrifice lahat para sa nanay mo? Oo. Bahala na. Patay kung para sa mama ko. Okay lang. Ano message mo dun sa mga anak din na kagaya mo? Sa mga katulad ko dyan, labi na sa mga panganay, kung nanonood ka ngayon, huwag kang sumuko Huwag kang sumuko. Ano lang, dahan-dahan lang. Ang progress hindi linear. Ibig ko sabihin, dito ka ngayon, dito yung progress. Hindi yan straight ganyan-ganyan hanggang umabot ka sa progress. Kaya, ang progress up and down yan hindi linear. Kaya, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, kapit ka lang, tapos
tiwala ka, galaw-galaw ka rin. Dahan-dahan lang, galaw-galaw ka rin. Importante may ginagawa. Oo, importante may ginagawa. Kaya, basta ba yan, wag kang sumuko. Magkano gastos ng nanay mo sa ospital? Yung last, yung hospital kami, private. Kasi nung Private na. pag public ka, yung mama ko again, hindi makagalaw lahat ng muscle sa public. Nakaupo ang mga pasyente. Paano yan? Nakaupo. Dapat higa yun hindi makagalaw liig nga, hindi madala. Kahit kilay, hindi pa magalaw. Baba na lang para buka-buka ganyan. Tapos nakaupo. Wala choice. Private. Kung hindi ka naging content creator, malamang hindi mo kayang i-sustain yung hospital na nanay. Oo. Hindi talaga, sir. Hindi talaga kaya. Hirap eh. Malaki ng pira eh. Magkano? Ang bayad? Sa hospital. Yun, umabot, lumampas yung 100. 100,000. Kada mga hospital nanay mo, ganun. Yun lang. Yung kada hospital, parang aabot na sa 100. Hindi ko na tinitingnan, sir eh. Tinitingnan ko ang nagasto ko, ang sakit. Mga nakamagkano ka na? Simula nung hospital mama, nagkapira ko mga 400 siguro, sir. 400? Nakapait sa mga ba? Hindi yan alam ng mga magulang ko, hindi yan alam. Hindi nila alam na sinisekreto mo lang. Bayad. Pagpunta nila doon, pagpunta ng papa ko, yung papa ko pupunta sa mga kaibigan niya, nanghihingi ng pera ba? Shuni, yung mga binta credit card, ganun. Pagdating niya doon, nabayaran ko na. Ano sinabi ng tatay mo sa'yo? Sabi niya, tapos na itong bayad. Tapos na bayad. Kuha yung credit card dito. Grabe nakakatuwa ka, mahal na mahal mo yung mga magulang. Kahit, kumbaga, 8 years old pa lang, nagtatrabaho ka na. Ganun talaga, sir. Pero, ganun pa man, talagang ikaw, iba yung tingin mo sa buhay, lagi ka lang masaya. Lagi lang positibo tingin mo sa buhay. Minsan din, down ka, hindi talaga maiiwasan. Pero back on track ka, sir. Kasi pag nasa baba ka lang, mahirap nang makyat eh. Mahirap nang makyat. Kaya okay lang ma-down minsan kasi yun yung oras para mag-reflect ka rin sa sarili mo eh. Ibig sabihin talaga sa sobrang pagmamahal mo, sa sobrang lalim ng dahilan mo, kaya hindi ka hihinto. Hindi na talaga, hindi na. Kahit buhay ko pa yan eh, hindi wala akong paki. Gano'n mo kamahal nanay mo? Patay kung patay. Gano'n ka sa buhay, patay kung patay. Patay kung patay. Basta walang nadadamay na iba. Ako lang, go. Ganun po. Grabe, no? Iba talaga guys ang nagagawa ng malalim na reason sa buhay. Kasi kagaya nga nung sinasabi ng marami, no? Yung kung saan mo hinuhugot yung ginagawa mo, kung ano yung pinanggagalingan mo, doon ka mas lalong lumalakas eh. At ngayon ko nare-realize na kahit sobrang hirap na naging buhay nyo, kahit ngayon sobrang hirap pa din, doon ko nakikita na iba yung taong nahihirapan eh. Iba yung taong may challenge sa buhay eh. Iba yung nagiging drive eh. Iba yung nagiging motivation niya eh. Doon siya lumalakas, doon siya gumagaling eh. Diba? Kasi kung malamang, kung wala kang dahilan na ganyan, kung mayaman kayo, kung okay ang buhay ninyo, malamang walang RJ Bulls ngayon. Kasi okay ka naman sa buhay mo eh. Nagkataon lang na marami kang kulang at marami kang wala sa buhay mo, kaya ka gumaling. Kaya napakahusay mo. Kaya napakatalino mo. Kasi ayaw mo nang maging mahirap habang buhay. Nagsawa kayo doon sa sitwasyon ng buhay at kalagayan ng buhay nyo ngayon. Yun yung naging drive mo eh. Yun yung dahilan mo eh. Kung bakit ka nagpupursige. Can you just show to our viewers where you edit your vlog? Sa phone lang ako nag-edit, as in lahat ng bagay. Minsan, gumagamit ako ng camera na DSLR. Nakabili ka na? Nakabili ako. Ayan, pakita mo sa kanila. Ito ako nag-edit. KineMaster lang to guys. Kung nagtatanong kayo, maraming nagtatanong dyan, KineMaster lang na Indian, ang crack na Indian ba? KineMaster lang ito. Tapos yung lighting mo? Yung lighting ko, natural light lang. Bintana. Wala kang ilaw. Bintana or kadang sa portahan, ano lang. Tapos yung audio mo? Audio ko, minsan pangit yung audio ko. Sa KineMaster, marami ka nang magagawa. Aralin mo lang para mong pwede mong manipulate actually. Yung parang studio mode, yung echo-echo, nandito, tapos may ganyan-ganyan pa. Pero more than that tool is the eagerness to actually create a good content. Oo. Tsaka dapat maganda yung storyline. Talaga pinaghahandaan mo siya, no? So, magkano na kinikita ngayon ni RJ Bull sa social media? Kinikita ko, aabot na sa 100,000, sir. Monthly? Oo. 100,000 monthly? Oo. Pero, dahil may problema si mama, wala. Marami pang utang nga. ubos lahat. Oo. Marami pang utang. Okay lang. Okay lang? Hindi. Ibig ko sabihin, positive ka lang. Pag tutok ka doon ang bigat ng utang nga. Oo. Di ba? Positibo pa rin para na. Positibo lang, okay lang. Kahit pangit, maganda, kahit positibo lagi dapat para sa buhay. Hindi natin tandaan na, yung problema, kung gusto mong mawala yan eh. Dito lang isipin mo walang problema. Sabi sa sarili ko palagi, don't problem the problem because the problem will problem you. Ulitin mo kayo, ganda. Puro pisa, hindi yung... 4 piece. Ano hindi yan? yung government subsidy Puro pisa, don't problem the problem because the problem will problem you. The problem will problem you. Dali Puro pisa. Ang galing Ang galing Nakakatuwa to si RJ, no? Ang galing din. Ngayon, bago tayo matapos, ano ang message mo sa pamilya mo, lalong-lalo na sa nanay mo, at doon sa mga sumusuporta sa'yo? Actually, sir, hindi talaga ako napaka-emotional na tao. Hindi ako nagpapakita ng emotion ko eh. Kahit gano'n ka kalapit sa akin, hindi talaga ako nagpapakita ng emotion. Pero ngayon, interview Sige na lang. Minsan-minsan lang to mensahe ko sa inyo, oy, mga gatay, kanang pagtara mo sining kinabuhi kay lisod kay diri mga banga mo niya, di mo
magtarong mga kapay kayo. Sa mga manghod ya, aral kayo ng mabuti mga buanga mo, mahal kayo mag-fisyon. Sabihin mo sa nanay mo nga, I love you. Ay, hindi. Hindi mo kaya. Bakit? Ewan ko, sir. Sabihin mo lang. Hindi kami nagsasalita ng ganyan, sir. Ngayon, first time, sabihin mo. Hindi, sir. Sabihin mo, ma, para sa'yo lahat to. Mahal na mahal Ano kita. Sige na, sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo ngayon. Sige na, first time. Kasi alam mo, kung ikaw anak ko, maiiyak ako sa'yo. Ang galing mo eh. Hindi na. Kasi, alam mo, minsan yung salita, nakakagaang. Sabihin mo sa nanay mo. Sir. Ay, hindi pa pwede. Sabihin mo. Kasi marami kabataan ngayon, hindi nyo alam kung hanggang kailan magulang ninyo. Kaya kung hanggat masasabi mo na kung gaano mo sila kamahal, sabihin mo na ipaparamdam mo kung gaano mo sila kamahal. Pero iba pa rin pag nasabi mo kung gaano mo sila kamahal. Sabihin mo sa nanay mo. Sige, sabihin mo sa nanay mo. Tingin ka sa camera. Sabihin mo sa nanay mo. Kasi na-inspire ako sa'yo eh. Actually, motivated ako dahil sa ginagawa mo sa magulang mo eh. Dapat marinig ng nanay mo yan. Sabihin mo sa nanay mo. Ano sabihin? Sabihin mo, ma, mahal na mahal kita. Sa'yo, para sa'yo lahat. Oo, mahal-mahal eh. Sige na, sabihin mo na. Oo. Ano? Hindi po pwede. Hindi po pwede. RJ, sabihin mo. Gusto kong i-cover yan. Gusto ko ako ang unang naglabas ng video na naiparamdam mo sa magulang mo. Kasi ang daming tao nagmamahal sa'yo. Tapos ikaw hindi mo kaya sabihin sa nanay mo na mahal mo siya. Ginagawa mong lahat. Kahit na pinapakita mo, lumuwas ka dito. Pero iba yung may RDR na nakapagsabi, na nakapag-motivate sa'yo, na sasabihin mo sa nanay mo na mahal mo siya. Iba yun. Accomplishment sa akin to. Pabor sa akin to. Kaya sabihin mo sa nanay mo, mahal na mahal mo siya. Sige na. Oo nga, totoo nga. Sabihin mo sa camera. Ah, sir. Oo, sabihin mo, ma, lahat ng ginagawa ko para sa'yo, mahal na mahal. Bisayaon na lang ako. Bisayaon. Ha? Bisayaon na lang. Oo. Grabe, sir. Oy, di ba pwede? Sabihin mo. Kasi yan ang titignan sa atin ng tao. Ay, Lisa pangan mama ko eh. Ay, Lisa, anang, parang hindi mo tanan. Okay na, okay na jagay ko dyan. Malagway mabili na ako sa kuha. Dayon, hinahinay na to, tupad ng mga pangarap mo. Gusto mo magpariban? Pariban kita. Gusto mo mag-hotel? Kamu papa, para kayo ulit. Sige, talayo. Para sa iyo to lahat. Para sa imuhan ni tanan kay. Niguwang magagod. Sige ka, gigugma na ko dyan. Di ka magugma sa kagalingon. Kaya, gigugma, tiga. Tarong nga yung kinabuhi. Mabuhay ka pa ng mahaba. Hindi pa ako naging mayaman, mga ganun. Pero, darating ako sa ganyan. Tapos, ikaw na bahala. Saligi lang ko kay, nagpakauwa ko dali. Di ba ko musultingin nga ni Dre? Yes, sir. Problema na eh. Oo, kasi papas boy. Mas pwede ka eh. Oo. Kalma lang. Hindi ko kinaya yun. At least may nagawa ako ngayon na malupit. Hindi mo pala sinasabi sa nanay mo. Hindi ko nasubukan ng isang business. Ngayon pa lang. Ngayon lang. Salamat. Dahil ako yung naging tulay. Na navo-voice out mo. Iba pa rin kasi pag nasasabi mo eh. Sa magulang mo kung gaano mo sila kamahal. Ako araw-araw, tuwing mag-uusap kami ng mga magulang ko, sinasabihan ko sila I love you. Kasi hindi ko alam kung kailan pa nila huling maririnig sa akin yun bilang anak. Na ipaparamdam ko sa kanilang mahal ko sila. Dahil hindi ako naging pabigat na anak mula noon. Pero iba pa rin pag nasasabi mo. Kasi may sakit yun anay mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan kayo magsasama. Ginagawa mo lahat. Nagsasakripisyo ka, ginagalingan mo sa buhay, gumagawa ka ng labas sa capacity mo. You will do everything for your mom eh. And yung act na ganon, bihirang nakikita ng tao yan sa social media. Ang nakikita lang nila yung masayang ikaw eh. Ang nakikita lang nila yung palabirong ikaw eh, yung komedyanting ikaw. Ang hindi nila alam, sa likod ng camera na yon, yung napakahirap ng sitwasyon ng magulang niya, yun ang itinatawid niya habang gumagawa siya ng content. Kaya hinahangaan kita. Yung iba kasi tao, nakikita lang nila yung panglabas mo eh. Masaya ka, komedyante ka, mano ka, pero ang lalim mo, bro. Ang lalim mo. Malalim kang tao. Kaya saludo ako sa'yo. Diba? Kaya gagawin mo lahat para sa magulang. Lahat yan. Lahat. Kahit ano mangyari. Kahit patay kung patay. Yeah. Grabe. Iiyak ka na eh. Yeah. Yeah. Ayaw pa patuluin eh. Hindi yan tutulo. Sige. Ayun. Message mo na lang sa mga follower mo. Oy, sa mga followers sa mga followers ko, salamat sa panonood ng videos ko. Yung mga pag minsan wala akong inspirasyon, naisip ko kayo kasi naghahanap kayo, nagme-message kayo. Ginagawan ko kagad ng video. Lagi niyo isipin na para sa inyo lahat din yung mga video ko. Gusto ko kayong maging masaya palagi, masaya lang kahit ano, di ba? Para sa inyo lahat ang ginagawa ko. Salamat sa hindi pag-skip ng mga ads. Salamat lahat ng ginawa niyo may papupuntahan na mabuti. Maraming salamat. Ayun, again guys, maraming salamat sa panonood ng video na to, and do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa mga videos natin. Muli mga boss, antayin ko kayo sa ating mga susunod na episode. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Thank you.